gabi. Bumaba na nga eh. Mga ka-journey, umapaw yung tubig ng gabi. So, hindi kami makalabas. Tinan niyo yung tubig. Ayun na siya mga ka-journey. Umapaw na siya. Si Kuya Noy po may trangkaso. Ayun po yung tubig mga ka-journey. Ayun. So, pag magdamag talaga yung ulan na kahapon, ayun po yung mga nangyayari. Umapaw siya ng madaling araw. Pag hindi pa siya humihinto yung ulan, at ganito, so may posibilidad na ano na raw, nasa pintuan na namin yung tubig. Medyo hindi naman umabot ng isang hollow block. Kasi madali naman siyang lumalabas papunta doon sa kabilang irrigation. So kung ilang araw ang ulan, so alam na natin dapat pala mga ka-journey maglagay na tayo ng low voltage. Kasi kung sakaling maabot yung tubig sa loob, merong higaan sa taas na maghihigaan namin. At yung mga gamit kailangan nakataas yun. Kasi walang humpay ang ulan. Katulad dyan ngayon. Lumabas na yung tubig papunta ng doon sa tulay na malaki. Yung buong maghapon pa yan. Sigurado. Tapos magdamag pa. Yung itlog na po ng baby. Tinangay na ng tubig. Hindi naman sobrang tumaas lang po, umapaw lang ng konti. Pero hindi pa siya as in talagang umaabot sa Umapaw lang yung creek. Pero hanggang dito lang, kasi mataas pa to eh. Pero doon, kasi na-stuck yung tubig. Kita ni ate ko, hindi namin na nang magdamag eh. Kasi alauna na kang pinagpagod. Sabi ni ate ko, ang tubig ay hanggang magdamag ko. Paano yung washing ko pa? Hanggang saan na raw yung tubig? Hanggang saan daw yung tubig? Hanggang dito. Mangit ka ah. Mana ko dito. Ano ito? Yan. Nandito ang tubig niya. Hanggang dito ang tubig niya. Mga kadeni. Yan. Kasi nai-stuck eh. Ito. Sobrang na talaga yun. Ang takot ako! Lalim yung tubig man! Malalim sa gabi yan. Hindi kami nga Diba na yung mga saging? Diba mga ka-journey, umapaw na talaga dito. Dito kasi medyo mababa. Doon sa may likod, medyo mataas na doon. Ayan na po yung mga ka-journey, diba? Konti na lang. Pero ako na daw sa kagabi mga ka-journey. Ay, may mga baby. Wala pa rin tayo stock na yung mga ka-journey pagkain. Mahirap ditong lumabas. Ito ang kaso pa si Kuya no. Hindi mo na po ako magpakita mga ka-journey kasi wala pa akong supply. Tapos masama din yung pakiramdam ko kasi maulanan kami kahapon. Naman sanang tuloy-tuloy yung ulan. Gusto ano na mangyayari dito. So, mga
ka-journey dun po sa katulad naming lugar. Keep safe po. Tapos, huwag pong lalabas-labas para katulad dito, delikado si Papa dito. Ganito kataas na tubig. Gusto, na siya, lampas tao na siya, mga ka-journey, pag ganyan. Kasi yung laki ko, hindi ko alam po saan. Ito. Dito tayo mga ka-journey. Baha ang mundong ibabaw. Oh! Ayan, diba? May mga libo. Ayan. Sinampal ko. Ayan, hindi talaga siya matutuyo. Kailangan ko talaga ito ipasok. Ayan, damit si Pau Pau. Ano na, Kay? Nag-church po siya. Kuya Aman na? May trangkaso si Kuya Noy? Nilalagnat. Ingat ka na. Mag-antay ka kung sino magsusundo sa iyo mamaya. O baka Wala bang kakilala ka na taga rito na pag-uwi? Wala sa friend. May friend ako. Si Kuya Arman niya yung maghatid sa kanya, magcha-church siya. Ikot mo pa yan? Sakay ako. Sakay na. Dala mo ba ang cellphone? Dala mo cellphone? Ako na lang siguro. Ingat kayo dyan. Ay, naku. Talagang na siya. Yung sinasabi ng aking ama. Ng aking ama. Bait lang Kuya Arman niya. Nagkit siya. Papuntang church. Ay naku, mga ubos na yung balahibo nyo. Ano ba? Sobrang basa nyo na. Mag-stay nga kayo. May palo kayo sa puwet. Bibi! Kumain na kayo kanina. Narinig ko. So yun mga ka-journey, balikan ko po kayo sa mga kaganapan ngayong araw na po. So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang umaga. Ang kaso na naman ulit ako mga ka-journey, dahil nabasa ako sa ulan kahapon. Kaya iba yung karamdam ko, hindi ako nakapag-vlog ng maayos. Tapos kanina ng umaga ay na trace ni Ate Mengs dyan sa labas. Kagabi pa pala napakalaki na pala ng tubig namin dyan, hindi namin napansin. Palibasa kasi masarap nga ang tulog ko dahil masama nga talaga ng aking karamdam. Ganun ko ng gamot, nakatulog ako. Hindi ko na alam kung anong status sa paligid. Tumaas pala ang tubig dito sa ilog. Medyo bumaba-baba ngayon mga ka-journey. Kaya lang, ang sitwasyon ngayon ay walang tigil ang ulan. Ang ngayon sa weather forecast ay red alert na po lahat sa kabuong Kamaynilaan at sa mga karating probinsya pa, dahil ang binabantayan pala ngayon na sama ng panahon ay anim iba-ibang lugar na nasa labas pa siya ng PAR, pero binabantayan ngayon ng Pag-asa kasi baka papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. So ibig sabihin itong mga pag-ulan na ito ay hindi ito yung bang panandalian, medyo matagal ito mga ka-journey, kasi napakaraming binabantayang sama ng panahon. Biro mo anim po yan lahat. So kung makalagpas man yung isa, may 5 pa, kasi nasa labas pa ng Pilipinas
yung namumuong mga posibleng magiging bagyo mga ka-journey. 6 yan sila. Kaya ang pinangangambahan ko, ito nga, itong ilog na ito, itong sapa na yung irrigation namin dito. Kasi tumaas na mga ka-journey. Malapit-lapit na dito sa may puno. Oh, malapit-lapit na. Kung uulan pa ngayon maghapon at magdamag pa, ang inaalala namin mga ka-journey, siyempre pag napupuno na yung mga dam, no? Pag napupuno na, siyempre magpapakawala po yan. Yan ang binabantayan ko ngayon. Yan ang minumonitor ko ngayon mga ka-journey. Ang masaklap nito, nilalagnat ako. Bandi ako makakagalaw-galaw ng maayos. Tapos yung mga kamay ko tinang parang namaga. Parang napapansin ko parang kumikinis yung balat ko. Ang parang pura siya ng hupong mga ka-journey. Kung sa Bisaya pa ng hupong, iba nga yung ano ko eh, parang siya ng hupong sa aking pakiramdam. Sa pakiramdam ko lang kasi parang kumikinis yung mga ano ko yun. Ibig sabihin nag-expand, umunat. Huwag naman sana mga ka-journey, kasi yung pandan, yung ilog talaga inaalala ko, kasi yung increase talaga na mataas man ito, pero tingin ko naman itong dito na part, hindi na to abutin. Pero ang inaalala ko kasi yung bang, siyempre gusto nating pumunta doon sa labas, may bibilhin. Wala pa naman kaming na-imbak dyan na kwan. Wala pa naman kami na-imbak dyan na maski mga sardinas man lang sana. Wala kami na-imbak dyan mga journey eh. May nakita ko dyan, noodles. May noodles kasi kahapon, anong isang araw nakabili ng manok, pinarik doon. Kaya alam ko naluto na eh. Tapos yung mga cans ano no, yung mga noodles, mga cans sardinas ba, mga ganyan, mga century tuna, mga ganyan, kasi yun lang naman ang madali-dali eh, ready to eat na hanggat maaari. Hindi nakabili, pero kung mutigil to ngayon at makapunta naman dun sa bayan sana, kaya lang eh nilalagnat kasi ako eh. Giniginaw ako kung lumabas, masama yung aking timpla, yung sa aking katawan, iba yung pakiramdam ko. Pero kung talagang kinakailangan, bahala na talaga to, kasi wala kaming stock na pagkain dito, kasi di natin alam sa itong buong magdamag na naman ulit kung ano naman ang magiging status, kasi kagabi nagdamag talaga yung ulan. At sabi nga daw eh, umabot nga daw dito yung tubig sa may baga yung hollow block dyan, diba, 2 patong yan doon na sa unang hollow block na. Ibig sabihin isang hollow block na lang, aabot na dyan sa may kusina, sa may simento dyan, flooring, aabot na siya. Eh kung magdamag na naman ngayon o maghapon, magdamag pa ulit o hanggang bukas pa, sunod na mga araw pa, kasi nga 6 nga yung binabantayan ng mga mga sama ng panahon. Yan ang delikado, kasi yung tubig na hindi naman basta-basta mahuhupa agad-agad yan. Mag-maintain lang yan, ganyan yan. Ay kung madagdagan ulit ng buhos ng malakas na ulan, di may tendency pang madubli yan. Kung ano yung taas ngayon dyan, di madubli pa yan mga ka-journey. Pero wala naman tayong mga gagawa eh, talagang gawin na natin kasanayan kung ganito, masasanay na tayo dito sa ganitong sitwasyon. Siyempre nakakapanibago lang, pero masasanay din tayo dyan mga ka-journey. Kaya ngayon nandito lang ako sa loob, naka standby. Ayan, isa pa tong salamin namin, ayan oh, nabasag yung isa nung nag-ayos si Dindin dito. Napasandal siya dito, nakaganon to eh, nasandal siya, natulak ng isa, nahulog doon, pagkahulog doon nabasag. Buti na lang mayroon akong meron akong extra dyan, may isa ako dyan na extra na salamin. Ngayon yan, ipapakat ko pa yon kasi mahaba yun eh, ipapakat ko pa dito. Wala naman akong diamond, hindi naman ako marunong mag-cutting yan.
Meron akong extra dyan eh, pang spare, may spare ako dyan eh. Ayan o, andyan po yung pang spare o. Ay, hindi makita. Pang ilaw. Andyan po yung isang ano, pamalit. Kaya papalitan ko pa yan pagka maayos na yung panahon. Din kasi naglinis dito. Napasandal yata siya dito daw. Nung napasandal siya dyan, kasi itong divider na ito, tulak-tulak niya to eh. Kasi nga doon pa sa pader, nilipat niya dito sa gitna kung ginawa niyang division dito. Ngayon, sa sobrang kilos-kilos niya dito, nasandalan niya ito, nahulog dun sa baba. Pag nahulog sa baba, nabasag. Wala na. Buti na lang may pamalit. Nahihinig yung katawan ko, mga ka-journey. Ano ako? Oh. Susunod na to. Tirang kaso. Gumaling na to eh. Naka-attend pa nga ako ng birthday kahapon. Pag uwi ko kagabi, ayan na. Kasi basang-basa kami sa ulan. Pagpunta pa lang doon. Basang-basa ako sa ulan, mga journey. Tapos, pagbalik, di man totally basa. Yung katawan ko di naman nabasa, pero yung mga yung dito short ko basang-basa. Dito mukha ko siyempre, kumbaga nalamigan ba? Nalamigan. Hindi man totally sobrang basa. Pero yung pantalon short ko basa talaga. Di siyempre na ano na naman, na-trigger na naman yung ano kasi kakakatrangkaso ko lang, kagagaling ko lang eh. Ay, bumalik ulit. Uminom naman agad ako kagabi ng gamot. Kagabi pa ako gusto magpahilot. Di ako mahilot-hilot. Kasi si Yasyo pumunta sa taas kagabi. Naglaro pala ng billiard. Yung bata na to. Masama na nga ang panahon. Wala pa rito. Kaya siya naman, sige ako sigaw na sigaw doon kay gusto ko na ako magpahilot kasi yung lagnat ko wala sa labas na parang nasa loob, yung dito ko parang biyak. Masakit. Pag ginaganon mo wala, ang init na sa loob. Sige ako na sigaw dyan, andun siya nagbintuhan na doon sa hindi ako pinakinggan. Susanat ng tete. Hindi rin yata ako narinig kasi nga gawa ng malakas ang ulan. Si Dindin di naman makahilot ng maayos si Dindin. Si Yasyo sana wala rin kagabi. Ang bira ng batang ito kung kailan na nag-ulan na nang nag-ulan, naglalaro parang billiard doon sa mga marami mga kakilala na rin kasi siya rito eh. Pinagalitan ko ngayong umaga eh. Sabi ko eh, kung kailan na taon pa na kailangan ko ang tulong nyo na gusto ko magpahilot kasi parang nanginginig yung katawan ko na iba yung pakiramdam ko kasi na ano ko, natrangkaso ulit ako. Wala kayo dito. Sabi ko sa kanila. Si Paupo nga, nagsuka nga yung si Paupo kahapon eh. Nakadyon eh. Sumuka yung bata dahil siguro nga sa madaming nakain siguro doon tapos sa ano pala, umain ng ice cream and then simple di ba malamig ang panahon nagsuka yung bata yun, yung kahapon nauna na kami umuwi, sabi ko mauna natin umuwi habang so yun po mga ka-journey, tuloy po tayo maubusan ng power yung ating battery. Yun nga, kagabi inis ako kung kailan ako nangangailangan ng backup sa kanila. Wala rito. Yung isa doon nakipagchismisan doon sa kabila. Ng oras na umuwi, ang tagal. Tapos si Yasyo wala rin. Si ang naiwan lang dito si Dindin. Si Kia, ano bang maitutulong ni Kia si Kia tulog na. Si Dindin, ano bang maitutulong niya pag nagpilot niya na wow, gasino lang naman lakas no? Di, busit na ako ang gabi talaga. Sumpang inis ako kasi habang parang ang giniginawa ko na parang nanginginig na gusto kong magpahilot agad-agad ba antimano na mayroong maanuhan ng katawan ko. Wala akong matatawagan. Wala akong mauutusan kasi lahat wala dito. Si
Nenday, si Ate Mes doon nakipagchismisan doon. Sige ko, sigaw na sigaw. Malakas kasi ang ulan eh. Kaya hindi nila ako naririnig. Ayaw ko rin lumabas kasi dilagnat nga ako. May ulan eh. Sabi ko, pambihira ka ako ito. Mga ito. Pagdating na kagabi dyan, sinarahan ko sila dyan. Sabi ko, doon kayo sa kwan. Dyan kayo sa matulog sa ano. Sa labas. Sobrang inis ko kaya hindi lang ako naawa kay Pau Pau kasi si Pau Pau masama din ang ano nun pakiramdam hindi lang ako naawa sa bata hindi ko talaga sa pagbubugan dyan matulog kayo dyan sa labas sobrang inis ko mga ka-journey tinaon pa na masama yung pakiramdam ko kailangan kong back up kailangan ko tulong nila kaya pagpasensyahan nyo na po inis ako inis na inis ako pero at least nakainom na ako ng gamot kagabi pa talaga ako inis na inis sa kanila ayun, yan yung ulan hanggang ngayon hindi pa rin tumitila mga kayon ewan ko kung kailan to titigil alam kung kailan to pinto hindi ako makapag vlog ng ano maiba man lang sana dito lang tayo paikot-ikot sa loob ng bahay sa labas nakakaano din nakakainip sa madaling sabi nakakainip kaya nga nung ako'y naisama sa Sambales natutuwa talaga ako nung mga time yun salamat ako kay Latita naisama ako na nila ni Daijo Dayayin saka si Nanay Amy nagpasalamat ako na nakasama ako sa dito kahit mga ilang araw man lang kasi talagang naiinip ako dito mga ka-Johnny dahil siyempre nasanay din ako sa vlog na kuminsan ay nasa labas talaga ako dumarayo, naghanap tayo ng ano at saka yung pagcha-charity hinahanap-hanap ko rin mga ka-Journey yung pagcha-charity pang hanap tayo ng mga pwede yung maabutan din yung mga ganun, natutuwa ako sa ganung ano, natutuwa talaga ako sa ganung ginagawa no nalilibang din ako at the same time nakakatulong ka pa bagaman sabi marami nga nagsabi kung ikaw man ay higit na nga nangangailangan ng tulong ay hindi naging ano ko na naging kumbaga siyempre naumpisahan na ba kumbaga nasanay ka na sa ganoong gawi na napakaganda rin naman talaga na makakita ka ng isang tao na kung mayroon kung basta kung mayroon lang kung mayroon ka lang may abot din masarap sa pakiramdam na makakatulong ka sa kapwa mo yun naman talaga totoo naman kahit sino namang tumulong di ba kahit kayo man makatulong kayo sa kapwa at nakikita niyo yung taong naging masaya siya kahit sa panandalian di ba matutuwa ka rin so ayun ganun hinahanap-hanap ko yun yung gusto ko mag-vlog na naalala nyo po dati yung pag nag-i-scout kami kung naalala nyo po yun nakakaano yun natutuwa ako doon sa mga ganung mag-scout ka tapos lalo pat may matagpuan ka na talagang makikita mo na ito karapat dapat natin mapaabutan ng ano to munting tulong hindi naman ng malakihan munting tulong na ibig sabihin lang ay yung sa mga tagpo na yun na nakita kayo ay mabigyan din ng pansamantalang lunas yung kanyang kung ano ang kailangan niya sa mga pagkakataon yun yung di ba napakasarap sa pakiramdam mga kanyon bagaman oo araw ng katotohanan na ikay hirap din sa buhay pero mayroon pang masigit pa kasi talaga kung talagang sipagan mo lang mag-ikot yung sipagan mo lang yung pag-i-scout yan naman kasi ginagawa namin dati kung sa mga bago kung wala pang makakaalam dun sa mga ginagawa namin noon pwede po kayo reviewin yung aming mga video yung sa mga dati pa talaga na kami ay nag-scout minsan naabot kami ng hapon minsan ginabi pa nga pag-uwi umalis kami ng maaraw pa pag-uwi minsan naabutan kami ng ulan sa daan yung mga tipong ganun pero napakasarap sa pakiramdam masarap sa puso kasi
naroon ang katotohanan, nakapag-abot ka talaga nga nakakatulong ka talaga sa kapwa mo Kasi sabi ko nga ang pagtulong naman hindi naman yan ano lang, ka-ipokrituhan lang Yan po ay biblical po yan Yung pagtulong mo, pagdamay mo sa kapwa mo tao biblical po yun. Kung natutuwa ang tao sa iyo nung inabutan mo siya, mas higit natutuwa ang Panginoon Diyos sa ginawa mo. Di ba? So, walang ano doon, walang masama doon. Yan lang ngayon, wala. Sa sitwasyon natin ito ngayon, paano ka ba makakaalis niyan? Tapos, sinabayan pa ng masama din ang pakiramdam ng katawan. Wala talaga. So, ang mga vlog natin ngayon mga ka-journey, kung ano lang yung circulation natin dito, yun lang talaga. So, ayun naman, sa panig ko naman at ako ay nagpapasalamat sa marami dahil sa kabila ng ganitong ating mga vlog sa ngayon, wala tayong vlog ng mga patungkol dyan sa mga issues na yan, no? Labas ako dyan, ayaw ko yung mga ganun. So, nagpasalamat ako bagaman ganito yung mga vlog natin, yung daily routine natin sa dito sa bahay ay marami pa rin namang nanonood, marami pa rin naman. Kasi kahit di man na umabot na 1,000 marami pa din yan. Diba? More than 2 o more than 1 is marami na po yan So hindi naman tayo nag-views lang ng mga 10, 5, hindi maabot pa rin tayo na 500, may 300, may 200, may malaking bagay na sa akin yun mga ka-journey. Bagaman andun talagang katotohanan mga ka-journey, sa ganun, kung ganun lang talaga ang views mo, asahan mo yan. Ang makasahod ka yan, mga 2 buwan pa. Kung ganyan ang magiging views mo. Pero kung mag-views ka man ng mga 1,000 a day, medyo mas okay yun kahit pa paano. Makatawid-tawid tayo dyan mga ka-journey pag mag-views tayo ng mga 1,000. Lalo kung humigit pa, medyo okay na yun. Buhay na tayo dyan. Pero kung mag-views lang tayo ng mga 300, 200, malamang sa alamang mga ka-journey makasahod ka niyan mga 2 buwan pa kasi pagka di ka makaabot ng $100 sa loob ng 1 buwan, di ka makakasahod kasi pinapasahod ni YouTube pagka nakatungtong ka ng $100. Paano kung hindi ka umabot ng $100, umabot na ng 1 buwan, wala pang $100 dahil sa views mo laging ganun lang, hindi ka makakasahod. So makakasahod ka niyan, siyempre may ipon lang naman yun dun makakasahod yan sa susunod pa pag nadagdagan yun. Ang masaklap dyan yung mga bayarin lalo pati sa akin ngayon ay may binabayaran cellphone, di ba? Hindi naman din ako nanghinayang dyan bagaman na nakuha ko yan kasi deserve ko naman yung gagamitin yan dahil napakagandang klaseng cellphone naman din yan, hindi naman biro yan. Ang camera niyan mga ka-journey parang GoPro din ang camera niyan, yung camera ko sa cellphone. Stabilizer din siya kahit galaw-galawin mo yan ng magkakamera ganun, hindi yan siya masakit sa mata. Kaya sulit yan na mahal nga lang talaga, napamahal gawa ng utang siya dahil installment yan dun sa pero sulit naman siyang gamitin, napakaganda. Kaya sabi ko nga sa inyo mga ka-journey noon halos lahat yan sila gumagamit sa cellphone yan, kaya nga nagkaroon ng problema yan na hindi na siya magagamit sa yung sa Facebook. Maano na siya, lagi na siyang na yung bang dyan na nagkaroon violation lagi kasi dami account na kinakarga niya sa cellphone yan. Dahil nga gustong-gusto nilang gamitin dahil maganda ang klaseng cellphone. Huwag yung pau. Tapos hawak mo kanyang pang tutuli Tapos Diyos ko, baka may matusok na yung imong kwan. Baka matusok yung mo tinga. No. Do that, baby, kay hindi ka marunong yan. So, yun lang mga ka-journey at yun. Wala na naman. Update ko po kayo mamayang gabi kung vlog tayo ulit mga ka-journey. Update ko po kayo, mabantayan natin tong ating paligid mga ka-journey. Hindi tayo ngayon magpapakampante kasi kagabi wala kami kamalay-malay, mataas na pala dyan. Buti na lang hindi naman talaga totally umangat. Opo.
So bukas o kumayang gabi, tabayan na natin yung panahon. Antabay tayo. This one, you like this? Oh, sige na. So hanggang dito na lang mga ka-journey. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa vlog na ito. Ano po? Update tayo sa ating panahon, no? Tabayanan niyo po yan. So ngayon, ito lang ang status natin. Yung ilog natin dyan, medyo mataas na. What's that? I don't know how to play this one. Oh, go to your mama. I don't know how to play that one. Oh. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin mga ka-journey. Simpleng vlog na ito. God bless po sa lahat. Sa lahat po ng mga patuloy na nagbibigay ng pagmamahal sa amin, ano po, sa mga nag-i-sponsors sa amin, maraming salamat po sa inyo. So yun, God bless po sa ating lahat. See you on next vlog mga ka-journey. Mag-ingat po tayo dahil alam ko ang panahon ngayon ay yung mga ulan na to ngayon ay halos buong Pilipinas, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo ay ganito ang panahon natin ngayon. Kaya siyempre yung bagyo na yan, matapos dito tatawid sa ibang bansa yan. So ingat po tayong lahat mga ka-journey. Bye bye mga ka-journey.